tulay. And then meron ditong yan. Ito yung sinasabi ko na tulay. And then meron ditong ulat na welcome sa Calacad, Batangas. So yun, ulat Calacad. So isa rin kasi sa advantage kaya gusto ko dito dumaan. Since na-experience na rin natin dumaan dun sa may Sampaloc Road, dun sa may dito kasi ibang view din to eh. So matatanong mo din yung ganda ng area. Kasi tong kalsada na to parang ano siya dati, parang nasa bundok, nasa gitna ba? Kasi kabilaan niya, bangin. Tulad nito, very steep tong kalsada na to. Napakatarik ng kalsada. So ano lang, alalay lang talaga din sa preno. So ito again, lubak, putol, need pagdahan-dahan. Dito na tayo sa may Alabang Aqueduct. Mga kasama natin, panigurado nandun na yun dahil ang ating meet-up ay 4:30. So halos alas 2 na. So kagita ko na lang, bawag-bawag na lang natin ito. Time check, 15 magre-ride out na ko na. So bali so ngayon tatlo lang kami na magre-ride out mula dito sa Putatan. So kasama si Boss Chris, si Boss Wilsam, and si Trip ni Par. Kikitain namin dun sa may San Pedro. So guys, ride out na tayo. Guys, dun sa Google Maps, approximately 1 hour and 44 minutes hanggang dun sa may simbahan ko to, mula dito sa may Muntinlupa, sa aming meet-up area. And siguro the maximum mararating namin yon mga 2 hours or more than 2 hours, since panigurado may mga area kami na pwedeng pag-istapan. Overall, from the list na ito, apat lang kami na matutuloy papunta sa may simbahan ba to. So akala ko kasi nandito sila. Morning. Ha? Tagaytay, Alfonso. Sa may Kalaka. Dito ko tayo sa may Kalaka. Yung yung bago mag-arko ng Nasugbo. Santa Rosa, Tagaytay Road. Diretso tayo hanggang Alfonso. So nag-usap lang kami kung saan yung magiging daan pupunta doon sa simbahang bato. So yun nga pala, ang pupuntahan namin ngayong araw ay ang simbahang bato sa may Laurel, Batangas. Pwede yung papunta na to halos sa may Pasita Complex.
Almost 6:15 sa relo natin. Nandito na tayo sa may Tagaytay. Paakyat na halos to ng Tagaytay. Actually silang pa naman to, yung area na to. Pero ramdam na ramdam mo na yung simoy o yung lamig ng Tagaytay. So itong area na to, I think ano to, Lumil yata yung lugar na to. Paramdaman mo naman halos malapit ka na kasi ganito malamig. And maswerte tayo ngayon dahil maaga pa, hindi pa ganun ka traffic o hindi ganun kadaming sasakyan. Medyo makulimlim yung klima yung panahon. At I think di naman uulan to kasi madalas ganito lang din naman talaga yung klima dito sa paakyat ng Tagaytay. Medyo foggy. Tingnan mo naman kung gaano kaluwag. Kaya yung iba gustong gusto to akyatin, gustong gusto umakyat dito sa Tagaytay kasi nga unang-una malapit lang ito sa Metro Manila. So mga an hour or an hour and a half mararating mo na yung Tagaytay. And yung feature kasi ng lugar na ito, meron tong mga magagandang view which matatanaw mo yung Taal Lake and yung Taal Volcano. Yun yung pinaka main attraction ng lugar na ito. But besides sa mga main attraction ng lugar na to ay dinarayo na rin yung mga pagkain. Sa rin ng Tagaytay sa may maraming restaurant na pwedeng pagkainan. Isa sa sikat na mga pagkain na ipagmamalaki mong pag sinabing Tagaytay ay kilalang kilala, which is yung bulalo. So maraming restaurant dito sa Tagaytay na nag-o-offer ng mga bulalo. Isa sa sikat din nga nakainan is yung Mahogany Market. So sa Mahogany Market sa second floor, napakaraming kainan doon. And sa bandang ibaba, maraming nagtitinda ng mga fresh na katay na mga baka. Kaya naman, kilala ang Tagaytay sa pagkakaroon ng putahe na bulalo. Bukod sa bulalo, isa sa mga ina-offer ng mga restaurant dito ay yung kanilang tawilis and maliputo. Yung tawilis kasi ay sadyang makukuha lang sa Taal Lake. So kumbaga distinct siya na isda na doon lang talaga makukuha. And isa yon sa mga specialty na ino-offer dito sa Tagaytay. And then yung maliputo, ganun din. Sa Taal Lake lang siya makukuha. Medyo pricey yung per kilo ng maliputo. Aside doon sa mga pagkain na maraming pwedeng pagkainan ng mga restaurant dito sa Tagaytay, isa pa sa pinagmamalaki na dito yung mga tourist attraction na din. So isa sa mga pinupuntahan dito yung Sky Ranch na makikita malapit sa may Taal Vista. And other attraction na pinupuntahan din dito yung Puzzle Mansion. So medyo madami yung pwede mong diskubrihin dito sa Tagaytay. Foggy na siya ngayon, mapapansin mo, kitang kita yung fog ng lugar. Ang ganda, ang sarap sa pakiramdam, malamig, and halos feel mo pa yung Christmas vibe dito since January pa lang ngayon, second week ng January, kaya talagang foggy pa. So yun yung mga kasama natin nasa likod. Dugi nga ako, hindi ko sila mag-videohan kasi ako yung pinapauna nila. Actually, 4 lang naman kami na magpupunta sa may Simbahang Bato. So, yung pupuntahan nga namin pala today is yung Simbahang Bato. Matatagpuan nito sa Laurel, Batangas.
Mamaya papakita natin sa inyo yung ganda din ng lugar. And bakit siya pinupuntahan, bakit siya unti-unting nakikilala. Noon pa man ay kilala na rin naman yung area na ron at pinupuntahan din ng maraming mga bisita at mga turista dahil nga sa kanyang unique na landscape. Isa siyang simbahan na bato na parang may pagkahawig sa kuweba, and then lagyan ng mga upuan na, and talagang ano na siya, simbahan. Hindi ko alam kung ano talaga yung kwento, bakit nilagyan doon, but I think kung mayroong mga nasusulat doon, we'll check kung ano ba yung history ng simbahang bato na. Isa rin sa dapat maging careful tayo pag aakyat din ng Tagaytay is dahil nga sa sobrang luwag ng kalsada, minsan bigla na lang mabibilis na mga truck, kotse. So kumbaga yung caution pagmamaneho ay dapat naroroon. Ingat lagi talaga. Sobrang bibilis din ng takbo nila. Ito, nauna si Pretty Life at saka si Honda Moto. Madalas kasama natin to sa pag-ride. And sila mag-asawa, mahilig sila mag-ride din and mahilig magpunta sa mga iba't ibang lugar. So ito, approaching na tayo ng Tagaytay Market o yung tinatawag din na Tagaytay City Market. Ano yung feature ng Tagaytay City Market? So yan, kung mapapansin niyo, ang daming nagtitinda ng mga prutas. Ang ganda ng pagkakasalansan ng mga prutas dito sa Tagaytay City Market. Ito sa pinakagilid. And dito sa bandang unahan, ito, mga bulaklak naman yung tinda rito. Sobrang dami din ng mga bulaklak. So, yan. Bali dito, kahanan tayo dito sa area na to. Kasi yung kaliwa na yan is papunta yan ng picnic room at saka Palace in the Sky. Ito naman ay papunta ng Tagaytay Rotonda, Crossing Mendez, and papuntang Alfonso. So, itong area na to. Dito rin papunta yung pinuntahan ko lang nung nakaraang linggo, nung rest day ko din, yung SBD Farm. Sa bandang kanan din siya. Yan, super foggy. Halos hindi mo makita yung Taal Volcano sa ngayon dahil sa sobrang kapal ng fog. Maswerte yata tayo ngayon na pagbigyan tayo ng experience yan nga kakapal na fog. Siguro dahil nga maaga pa, hindi pa nalulusaw masyado yung mga fog, wala pa yung init. And approximately parang 6:30 pa lang. Itong lugar na to na Tagaytay, hindi ka magsasawa na akyatin to kasi nga nakaka-amaze din yung klima rito. Wag lang talaga na weekend, talagang mas takas sa traffic. So dito sa bandang kaliwa, nandito yung SBD Farm, ay kanan rather, nandyan yung papuntang SBD Farm. Ito ang dinidiretso natin, papunta to ng Rotonda, Tagaytay Rotonda. So doon tayo pupunta. And diretso tayo papuntang Crossing Mendez, and then diretso ng Alfonso. Pag papunta ng Laurel, Batangas, mayroon kasing dalawang option na pwedeng daanan. Or rather, meron pa nga doon sa may papuntang Picnic Group. Meron din daanan doon pababa, papuntang Laurel, Pilipalik sa Laurel. And then dito, meron din sa may bandang rotonda ng Tagaytay, meron ding daanan pababa, yung Talisay, Sampaloc Road. Papunta rin siya ng Laurel, Batangas. But sa ngayon, hindi tayo dadaan dyan sa may rotonda na yan. Bali, didiretso tayo ng pa Alfonso. Kasi ang magiging daan natin
is yung bago mag-arko ng Nasugbu. Kasi meron ding way doon pa kaliwa yung dadaan bandang Calacab, Batangas. So ayan, yun yung tinuturo nung ano doon, ng signage. Ito yung Tagaytay Rotonda. So yung kaliwa doon pababa, yun yung papuntang doon Batangas. Tapos ito naman, ito diretso to papuntang crossing Mendez. Teka lang, tayo yung kasama natin. Saan na sila? Inaantok yata si ano Ito ko lang saglit. Medyo nag-stop kami dito sa may Tagaytay Rotonda. Gawa ng inihintay namin yung kasama. So, ayun yung Tagaytay Rotonda. Yung kasama natin. So, hinintay lang yung dalawa. So, Simbang bato na raw siya mag-antay. si Uncle nasaan? Simbang bato na raw siya mag-antay. Luko-luko talaga yun. Tara! Chat sa akin. Sabi niya dito siya magantay. Simbang bato na raw siya. So meron kami dapat isa pang kasama. Bali lima kami pala. Ang sabi kasi niya, yun siya mag-aantay sa may rotonda. Pero nag-decide yata, dumiretso na. Rumekta na doon sa may simbahang bato. Hindi ko lang din sure kung nandun na nga talaga. Mamaya we'll see kung talagang nandun na siya. So itong area na binabaybay natin, ito yung Ayala Mall Sirin. Dito to sa may Tagaytay. Isa rin to sa pinaka matraffic din na area. And dito sa bandang kanan, nandito naman yung simbahan ng Lourdes. Yan. Simbahan ng Lourdes. So, bukod yan, actually may simbahan pa yun isa. Yung dito. And after nito, mostly yung mga makikita natin is mga ano na, restaurant, mga kainan na. Mula dyan na yan, hanggang pa diretso ng Tagaytay, dun sa may praying hand, sa may munisipyo, mostly mga kainan na. Pasio Carlo, good place. Dami mga kainan dito. Pero syempre, mas maganda yung view dito sa may bandang kaliwa. Yan. Kasi overlooking yung ano na yan yung area. So kung mapapansin mo dito sa bandang halos silang mga kainan. Yung mga kainan dito sa bandang kaliwa. Kasi nga nandun yung magandang view. So yan. Sunod-sunod na yan mula dyan. Nandun doon. Puro na yan mga kainan. Actually buhay na buhay itong area na to. Bandang ano na hapon and towards night around until 9 p.m. or 10. Dito tayo sa may yung sinanabanggit ko kanina na Mahogany Market. So dito yun. Yun dun sa kabila, Talvista, Skyran, sa Casino. Pero dito tayo dadaan. Hintayin natin yung kasama natin. Full tank sir.
Ano pong fuel? Unleaded. Barya lang po. Tank po ang leather. Ito. Ang labig nga eh. Nabigtas yung kamay ko. Kaya naki-gloves Ako yung dito, ang tuhod. Thank you po. Thank you. So, biyahe na uli kami. Try namin magpakarga ng gas. Actually, ako lang naman nagpakarga. Kasi, ewan mo ba? Sa petrol lang talaga ako lagi nagpapakarga ng gas. Siguro dahil na din meron akong card. And, meron din naman kasi talagang petrol. Pero sa mga alanganin, nagpapakarga din naman tayo sa kahit ibang gas station. Anyway, eto, nandito na tayo bago mag-arko ng nasukbo. Kakaliwa tayo dito. So, madadaanan natin yung Kalaka. So, dito yun. Sobrang lapit na rin pala. Pinigil pa kami. So, yan. Jokno Highway, Tamay Street. So, medyo naging familiar ako dito na dito yung magiging way niya. Kahit hindi tayo naka-map. It's because nung nakaraan na galing kami ng Taal, Taal Basilica, nung pauwi ay dito kami dumaan. So, medyo naging familiar ako. So, yung tatapusin kasi nito, diretso papunta to ng ano na eh. Papunta. And dito, banda rito, madadaanan natin, meron ditong tulay. And then meron ditong yan. Ito yung sinasabi ko na tulay. And then meron ditong tulad Kalaka. Isa rin kasi sa advantage. Kaya gusto ko dito dumaan. Since na-experience na rin natin dumaan dun sa may Sampaloc Road, dun sa may ano. Dito kasi ibang view din to eh. So, matatanong mo din yung ganda ng area. Kasi itong kalsada na to, parang ano siya dati, parang nasa bundok, nasa gitna ba? Kasi kabilaan niya, bangin, may bangin dito sa kanan, may bangin dun sa kaliwa. So, ayan. So, super ganda rin ng view sa area na to. Dito sa kabila. So, ibig sabihin, itong dinadaanan natin, parang nasa gitna siya. And previously siguro, ano to, bundok na ginawa daanan. Ganda nitong lugar eh. Ano rin eh, nakakamangha. Yung previously na nasirang kalsada, yung medyo gumuho. Kaya half lang yung gumagana. Pero ayan, ginagawa na. Nilalagyan nila mga bakal. Kaya meron yung notice sa pagliko namin kanina. May notice doon, may limit lang yung mga pwedeng tumaan sa kalsada. Ang ganda din ang view dito. Grabe. Maka din yung view. Medyo nakakalito to kasi nga hindi pa ganun kakilala yata yung lugar. Pero sige, kakapain natin to kung saan talaga yung daan. Babasa lang tayo. Ate, pwede po magtanong? Saan po papuntang Laurel? Simbahan ba to? Kung sa may 5-star, tandaan yung 5-star po doon. Doon po kayo bababa. Nandito sa kanto. Ito, dito pa? Oo, sa kanto. Sige. Diretso, diretso. Sige po. Makikita kayo 5-star. Nakakalito yung mapa eh.
daw, diretso. Ayan o, Kalaka, Taal. Liliko tayo sa may 5 star. Liliko daw sa may 5 star. Ang kulit ng mapa eh. So yan ang tinuturo. Ayan. Dito. Dito daw liliko eh, 5 star yan oh. So dito liliko sa may 5 star. And then, nung 5 star, yung pala 5 star secret. So itong dinadaanan namin ngayon, ito yung Inyon Woods Road. So medyo pabulusok na daan. Papunta daw itong Laurel. Pero manageable naman yung niya, yung steep ng kalsada. Ewan ko lang din, bandang ibaba kung ano yung magiging nito, itsura, since first time natin na dumaan. So di natin kabisado yung kalsada. So marami na yung mga residential dito. Yung maganda rin naman yung kalsada. Medyo maliit pero kayang magsalubong ng dalawang mga light vehicles, not for the trucks. Medyo mainit na, kitang-kita na yung sikat ng araw, yung haring araw. Medyo naaamoy ko lang. Parang amoy sigiri. Banda rito. Ano yung mga niya, mga pups ng sigiri. May problema. Maganda rin yung kalsada. Oo, medyo pabulusok pero manageable naman. Make sure lang na maganda talaga din yung preno. So yan, tanaw mo yung kalsada, kita mo yung kalsada na yan, kita mo yung pabulusok, kita mo rin yung paakyat. Wow, ang lupit ng kalsada na to. Ang naalala ko sa kalsada na to, yung sa may Angono sa mahabang parang halos same na pagpababa mo, kita mo yung paangat na kalsada. Pero sa mahabang parang medyo mahaba yung na yun, kalsada. Kung pwede dito, may silang na natatanong mo yung pababa and yung pataas na kalsada. Ayos din eh. So, approximately mga 7:15 pa lang. Pero sa natin, 21 sa yan, sa may motor sa oras na ng motor. Sa cellphone natin ay 7:20. Kanina, hindi tayo gumamit ng mapa since kabisado naman natin yung biyahe hanggang dun sa may arko ng Nasugbu. And then from there, nag-start tayo mag-map since hindi ko pa din itabisado yung lugar na to. So, yun, mag-mapa tayo. Yan yung ginagamit natin. So, malapit. Ewan ko, na lang, 11 kilometers na lang. Sobrang lapit na niya. Siguro saglit lang din ang magiging biyahe namin. Kasi nga, 4 lang kami. So, in terms sa antayan, kasama, saglit lang. Pero kung madami kami, malamang medyo babagal yung magiging takbo namin. Tanaw din pala dito yung yung tinatawag na Fantasy World. Tanaw nito dito.
Nakita ko din na kayo. So, meron ditong tanga na kalsada. Tignan natin kung saan tayo dadaan. Pero antayin muna natin yung mga kasamahan natin para mag-decide kung saan tayo dadaan. So dito feel mo na yung province guys. Yung probinsya ba na na simoy, mga sinunog na dahon ng puno, yung ganon. Tapos yung malamig. Antayin ko dito yung kasama. Kasi meron pa dito eh. So ito, dalawa kasi yung tinuturo na kalsada. Pwede dito, ay. Pwede dito, pwede din doon. Magtatanong tayo. Tatanungin natin yung Ate, pwede magtanong. Yung kalsada ba dito passable going to simbahang ba to? Pwedeng dumaan yung motor? Kasi sa map, putol? Ano to, may ilog? Meron na. Ah, Yung mismong ilog na yun ho. tatagos doon, pwede. Oo. Kasi medyo mahaba dito, no? Oo, mas maano din ho. Ay madadaanan yun ho ang simbahang bato. Sige. Ito, anong lugar na to? San Laurel pa rin po, San Gregorio Laurel. San Gregorio Laurel. Thank you, ah. Thank you. Sino nga sila? Continue for 8 kilometers. So, nagtanong tayo. Ito yung magiging way natin. So, ito, Canyon Woods. Kung kalsada na to. Checkin ko lang yung kasamahan natin. Balikan ko lang. So, nandyan na rin sila. So, dito tayo Head bababa. west on Canyon Woods, Laurel Road, then make a U-turn. Dito, mas maganda yung magiging daan. Medyo babagal. 1.5 kilometers. Pero steep daw yung kalsada na to. So, susubukan natin. Subukan natin mag-adventure. Kasi mostly dumadaan tayo sa mga kalsadang maluluwag. Tulad nun. Pero ito, since pwede dito, tanong naman tayo. Yan. Subukan natin dumaan dito. And tingin ko, makakalusot naman. Papaunahin natin yung mga kasamahan natin para mabidyohan ko sila. So, ayan yung kasama natin sa ride. Tatlo, so bali 4 lang kami. Yan, sila Epin Pondamoto, si Trip ni Par kasama kanyang OBR, si Sam, and also yung OBR niya. And ako, siyempre as usual, parang kasama ang OBR. Meron lang kasi sigatuin si Mrs. May pasok ng anak ko. So, may mga times talaga na hindi nakakasama si Mrs. Pero, anyway, kailangan tuloy ang biyahe. Yan. Ayan. Sarap. Kaya dito.
Ay. So, kung titignan mo dito, sobrang ganda ng view. Talagang for small vehicle lang to, pang motor. Yun, no? Grabe, ganda ng kalsada. Yun, no? Nakikita mo yun, yun. Sarap. Ganda ng kalsada. In 200 meters, turn Ang dami ditong alagang ano, yun lang napansin ko, ang daming alagang baboy. Kasi amoy na amoy yung mga ano nila. Oops. May mga pigiri kaya dati. take the next So, left. ang ano lang dito sa dinaanan namin, medyo hindi ganun kaganda yung kalsada. Unlike doon siguro sa Canyon Woods, maayos yung kalsada since ano talaga siya legit na kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan. Ito parang Kilometers. secondary road na yata ito. Pero mayroon lang mga part na sira yung kalsada. And then katulad nito okay naman. So kailangan talaga magbubusina kasi mabubulaga ka. Lalo pag ganon, truck. Pag nagbusina yung truck na. Kaya napansin natin. So ito, tatagain talaga natin dito na takbuhin ng dahan-dahan. Dahil ito. Kasi kung dun tayo pumunta sa Canyon Woods na kalsada, dadaan pa tayo sa Laurel, sa poblasyon. In which kakain pa yun ng additional time. Dito kasi, sa dinaanan natin, halos ano na siya, rekta na. So, maganda rin talaga na nagtatanong sa mga lokal na even meron kang Google Map always. Iba pa rin yung directly manggagaling sa mga lokal yung information. Katulad nito, yung daanan na ito. Siyempre kasi nakita natin sa Waze or sa Google Map, yung kalsada kasi is nakamark siya as putol. So, kanina nagtanong tayo doon sa gas attendant kung passable ba yung area. Which, sabi naman niya, passable naman. Ano siya, putol? Ano to, may ilog? Meron na. Ah, Yung mismong ilog na yun, yun ho. tatagos doon, pwede. Oh. Nga lang ha, may putol na ilog, pero makakadaan naman. So, nag-take chance tayo na dumaan dito. Wala nang balikan to. So, kung lulusog man tayo doon, yun nga, sinasabi na ilog, kung putol man yun, wala tayong magagawa, kundi tagusin yung ilog. Okay, saglit na lang naman. Almost 4.7 kilometers based dito sa Google Maps. It's about 14 minutes. So, mararating na natin yung simbahang bato. So, napansin ko lang, mostly, pabulusok siya. Pababa. Siyempre siguro dahil na rin nga sa una, yung pwesto talaga ng simbahang bato nasa bandang ibaba. And galing tayo ng Tagaytay area, Ponso, which is ano talaga sila, nasa matataas na area. Dito yung suggestion ko, dapat talaga malakas yung ano mo, preno, kasi talagang pabulusok, and dapat yung distansya nyo na magkakasama medyo malalayo for safety reason na din.
Kasi may mga kalsada na maayos, may mga kalsada na pangit. Ito, katulad nito, maganda, pinis. Maganda yung pagkakagawa. And then yung iba, may mga putol. Na katulad nito, may mga bato. Pero, again, okay naman yung kalsada. Passable. And siguro, mas okay dito kasi mas ano tayo, yung ating travel time. Pero kung kotse yung dala, I think hindi advisable na siguro dito dumaan. Magiging matagal yung magiging biyahe. Si una, masikip yung kalsada and possible may makakasalubong nga. Let us see kung ano yung yan, katulad nito, very steep tong kalsada na to, napakatarik ng kalsada. So ano lang, alalay lang talaga din sa preno. Beses na rin tayo. So ito medyo magpa-flatten na ang kalsada rito. Yan. Humps. But again, siguro malapit na rin naman. So ito again, lubak, putol, need pagdahan-dahan. So mas maganda to kung dadaan ka rito is katulad nito na morning and maliwanag. Hindi siya advisable na daanon sa gabi kung lalo na kung first time mong dumaan sa lugar na to. Siguro yung mga taga rito sanay na sila, kaya okay lang. Pero yung pagkadayo ka, better umaga ka talaga dumaan dito. So kung tingin mo gagabihin ka na, hindi po advisable na daanan. Tulad nito, parang putol na yung pinakakalsada dito. Ano na siya, lupa na. Yan, semento na naman. So hindi pa siya talaga yung legit na roads. Parang ongoing improvement pa siya. Pero ito, katulad nito, siguro since malapit na to dun sa simbahang bato, ano na siya, gawa na. Ang ganda eh. Ang maganda dito, ano siya, yung ang dami mga puno, alam mo yun, na kahit may araw na halos di mo ramdam, gawa ng natatakpan nila mga puno. So ito, ang ganda. Sarap sa pakiramdam yun. Naalala ko tuloy yung buhay sa probinsya. Yung ganoon yung nakikita mo yung nakuhanan yung kalsada. Lang ang nakadali.
tayo dito. Ayan. So, ito yung ilog kanina. 600 meters. Destination beyond the right. Ito nito. Lang, saglit na lang. Finally, mararating na natin yung simbahan ng bato. Bato na. So, ito yung house of the meron ding lakarin.
pangalan pala nito ay Sinsayan sa Manggahan. So nag-offer sila ng free Anli Kaping Barako. Yeah. Yeah, maraming upuan. And then kung mapapansin mo, ang dami ring mga nakadikit na mga vlogger. So ibig sabihin marami pumupunta dito. So ito yung kasamahan natin. So ito yung lomi nila. Jumbo, overload, tsaka regular. So ito daw yung regular nila. Overload, tsaka yung jumbo. Yan.